Ang pagkakaroon ng at ng ay isang pambihirang pribilehiyo sa ating wika. Mga salitang nagyayapos sa putol-putol nating lengguwahe. Ikaw, paano mo ipararating ang iyong mensahe sa mga nilikha kung hindi ito buo at kung masanay tayong hindi ito buo? Masaya ba tayong hindi tayo lubusang maintindihan? Tayo'y tao na hindi lubusang maintindihan. Ang nang at nang ay may mayaman na kwento. Bagamat wala silang bibig upang maghayag, tayo magpapasyang kilalanin sila. Lingid sa atin, ang dalawang ito ay may isang pamilyang pinagsasaluhan bago pa natin sila tuluyang ariing magkaiba. Ayon sa pananaliksik ni Gallego at Zubiri ng UP Diliman, ang nang at nang ay maaaring tignan bilang mga anyo ng iisang mas malawak na kategorya. Mga salitang may iisang pangunahing gampanin, ang magugnay. Kung ang mungkahin nitong pananaliksik ay ang nang at nang ay maaaring may pinagsasaluang pamilyang panggramatika, lumalabas na maaari silang unawain bilang mga anyo ng isang mas malawak na kategoryang tinatawag na nang. Sa modernong paggamit, ang nang at nang ay tulay. Hindi mo may kokonekta ang salitang bumili siya at tinapay kung walang nang. Hindi rin sapat na ikaw nang at nang sa isang gamit sapagkat marami silang ginagampanan. Kaya, saan tayo magsisimula? Saan madaling makitang pagkakaiba nila ng gamit sa modernong konteksto? Ang isa sa pinakamadaling gamit ng nang na mahaba ay kapag may umuulit na salitang kilos, aksyon o pandiwa. Halimbawa ay kain ng kain, ikot ng ikot, si David ay laro ng laro. Kung inyong napansin, ginagamit natin ito sa umuulit na salitang kilos at ito'y ginagampanan lamang ng salitang nang na mahaba. Ikalawa, ang nang ay maaaring palitan ang salitang noong. At dahil ang salitang noong ay maaaring gamitin sa simula ng pangungusap, maaari ring maging panimula ang mahabang version ng nang. Isang bagay na hindi kayang gamitin ng isa. Ikatlo, ang nang ay inaangkin din ng salitang para o upang. Matatagpuan niyo ito kapag sinusubukang sambitin sa isang pangungusap ang rason sa isang kilos. Halimbawa, kumilos ka ng may marating ka sa buhay. Simple at ipinapakita kung ano yung rason bakit kailangan gawin yung isang kilos. Ang nang sa presensya ng pang-abay. Marami pang gamit ang nang, subalit ito yung isa sa pinaka-importante. Alam na natin na ang nang at nang ay tagapagkonekta ng mga salita. Ito'y tulay, pang-ugnay, tagapagyapos. Ano ang pang-abay? Pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa salitang kilos, pang-uri, at di pa pang pang-abay. Ganito, si Lino ay nagsalita. Ito ang pangusap.
Pero paano ko ipakikita na galit si Lino o masaya siya nung nagsalita? Madaling sagot, wala. Pero paano kung magdadagdag ako ng salitang pasigaw? Biglaan. Magkakaroon ka ng impresyon sa isang kilos na isinagawa. Nakikita mo ang intensidad nito at nakikita kung paano ginawa. Ito ang kalagayan ng pang-abay at ipinagdidinan ko ulit na hindi lang salitang kilos ang binibigyan nito ng detalye. Ngayon, anong connection nito sa nang na mahaba? Ito ang magdudugtong sa kilos at paano ginawa ang isang kilos. Sa konteksto natin, si Lino ay nagsalita ng pasigaw.